gagana. Pero at least ikaw ay nagtry. Kaya mas maganda kung napanood mo yung una nating video rito kung paano gumagana yung ating baterya para lalong mong maunawaan lahat ng gagawin natin dito. Kaya kung hindi nyo pa napapanood o kaya naman is nakalimutan nyo na lang, ito na lang yung general way at general terms niya kung paano gumagana yung baterya. Siyempre yung baterya natin at lahat naman ng bagay ay merong iba't ibang parts at yung ibang parts na yan ay kailangan tama, ayos at nasa specification, at pag ito ay pinagsama-sama mo sa iisang bagay, ito ngayon ay gagana ng matino tulad nitong ating baterya. Kaya ngayon isa-isa na lang natin yung parts ng ating baterya at malaman natin kung ano yung possible na may sira. Ang kauna-unahan dyan ay itong nakikita natin sa panglabas. Ito yung casing. So sa casing ay walang problema. Okay tayo dyan. Basta as long na walang leak. Then sa loob naman ito ay mayroong 2 lead plates. Yang 2 lead plates na yan ay composed ng positive plates. Ito yung may lead peroxide, at yung negative plates, ito naman yung may sponge lead, at yun ay magkakahiwalay, at 6 na peraso dito sa loob niyan na set. Then sa bawat pagitan ng dalawa ay meron insulator, at yun naman ay tinatawag na separator para hindi magkaroon ng contact itong positive at negative plates, kasi once na nagkaroon ng contact yon ay baka mag short circuit to at hindi magkakarga. Then sa loob nito ay meron kang battery solution, yun yung electrolytes, at yung electrolytes naman na yun ay composed ng sulfuric acid which is 40% at tubig, water, and 60%. So yun. Then dapat yung mga parts na yan ay okay, kumbaga hindi siya may sira or hindi may kulang para okay tong ating baterya. Then syempre ang pinaka talaga nagdidikta na kung bakit hindi gumagana yung ating baterya ay yung kanyang paggamit, which is within that 3 years to 4 years to 5 years siya ay magbi-build up ng sulfation, at magkakaroon na ng lead sulfate itong lead plate mo, at makukubera na siya at hindi ka magkakaroon ng reaction. So yan, yun ang number 1 cause talaga ng pag-degrade ng baterya, yung sulfation. At ito na yung problema ng ating baterya, hindi na siya nagcha-charge. Yung problema na yan ay meron tayong major problem at meron tayong minor problem. Ang major problem natin, unahin na natin, ito yung sulfation. Ito yung build-up ng lead sulfate sa mahabang oras ng paggamit natin sa kanya. Within 3 years, 4 years, 5 years. Ito yung kumakapal na yung lead sulfate at wala na tayong magagawa. Kahit na i-charge natin yan, ay hindi na natin ma-reverse. Pag ganyan ang problema ng ating baterya, ito ay for disposal na. At ang isa pang problema sa major problem ay kung ang ginamit na materialis dito ay pipitsuging materialis lamang at madaling masira. For example, yung kanyang lead plate ay madaling malusaw, nagpupulbos. Pangalawa, yung kanyang insulation, ito ay mumurahing goma lang at napupulbos din, at bandang huli ay numinipis. Kaya nagkakaroon na ng grounded sa loob. Kaya technically, ala na, sira na tong inyong baterya dahil sa murang materials na ginamit, kasi mura mo lang din siyang nabili. Kaya mas maganda medyo mamili ka na ng medyo mamahal-mahal, ayan, medyo matagal mong gagamitin dahil quality ang materials. Pero meron pa naman tayong minor problem, at isa sa mga minor problem ay itong battery solution lamang, kasi yung mga lead plates wala tayong magagawa, medyo mahirap galawin dahil yan ay nasa loob, at mahirap naman itong baklasin dahil once na binaklas mo to at hindi mo na naibalik ng ayos, possibly magkaroon ka na ng leak dito, at yung leak na yon ay hindi naman basta leak, yun ay acid leak na mas na tumulo sa motor mo na maaaring ikasira ng inyong motor. Is yung pagbaba ng level ng inyong electrolytes. Once na bumaba kasi itong inyong electrolytes, ito ay inyong kinakarga ng diamond water, at ito ngayon ay i-charge. So okay, ang problema nung ginawa niyo yon ay hindi na siya gumana, kasi itong electrolytes nyo is composed of 2 liquids. Unang-una nga dyan yung sabi ko kanina, which is water, 60%, at yung sulfuric acid which is 40%. Kung ang nangyayari is nag-evaporate yun, katagalan, kasi nag-iinit yan natutuyo,
possibly yung sulfuric acid concentration nyo ay bumababa pa ng 40%, 30%, 20% hanggang sa ito ay maglaho niya. Kasi nga, karga lang kayo ng karga ng diamond water o distilled water. So ngayon, wala na yung isang chemical nyo sa loob, which is yun din ang napaka-importante. Kaya ngayon, yun ang ating solution dyan. Ang gagawin natin is papalitan natin buo ito ng electrolytes or battery solution. At ang una mong gagawin syempre ay tatanggalin mo lahat ng takip nitong inyong baterya. Ingat-ingat lang dahil ito ay acid. So ito hindi na ako mag-iingat dahil ito nga pala ay Epsom salt lamang. Ito yung may acid ko. Yan, dito siya tinatanggal at dito natin siya i-drain. At pagkatapos kumuha tayo ng planggana at ito ay ating isalin. Huwag niyong kakalimutan, lagi kayong gagamit ng gloves dahil ito ay acid at baka masunog ang inyong balat. So yan, hanggang sa hintayin nyo lang siyang matuyo. At i-drain na rin natin itong isa. At ito na yung ating battery solution o electrolyte. Ito ay nabili ko sa mga gumagawa ng baterya. At nag-setup na rin ako rito at naglagay ako ng online na multimeter para ma-monitor natin once na naglagay tayo ng sulfuric acid or battery solution sa ating baterya kung ito ay tataas at magkakaroon siya ng karga. So ingat-ingat na lang at magsuot na rin pala kayo ng goggles para sa mata nyo, protection siya. At dito ko ngayon siya ilalagay. Yan. Ang ginamit natin ay baso dahil once na plastic baka malusaw, kaya yan. Dahil ngayon gagawin natin is kukuha lang tayo ng syringe at ilalagay natin dito isa-isa. At obserbahan natin yung ating baterya kung magkakarga na siya. Yan, nakikita nyo naman yung ating online multimeter kung ano yung mangyayari. Kita nyo, 8 na yung ating voltahe. Hintayin lang natin siya mag-stabilize ng kuryente. At ayan mga pare ko, at nalamanan ko na itong ating baterya ng ating battery solution na sulfuric acid at naandun na siya sa tamang level. At kung mapapansin nyo, yung aking voltahe ngayon ay umaangat ng kusa dahil nagre-react na yung ating LED plate at itong ating sulfuric acid. At kung mararamdaman ko yung aking baterya, uy, mainit siya dahil nagkakaroon siya ng reaction. At kung makikita nyo, hindi pa natin siya charge is kusa na siyang nagcha-charge. Ayan mga pare ko, at kinakarga naman natin itong isa. Tingnan natin kung ano yung reaction niya once na nagkakarga tayo ng battery solution sa kanya. Ayan, kita nyo, tumataas yung ating voltahe. Katulad din ang nangyari doon sa isa natin. At ayan mga pare ko, at i-charge na natin tong ating baterya na nilagyan natin ng bagong electrolyte. At uunahin ko na muna tong si Dora. At napansin ko kay Dora ay ito pala ay nakalobo na. Siguro malamang na overcharge to noon. Una siyang chinarge. Kaya ngayon ay ating charge. Hopefully gumana siya kahit papano. At ngayon is tingnan natin yung kanyang voltahe bago natin siyang i-charge. Ayan, umabot tayo ng 10.30, 29. At yan yung nagawang reaction ng ating solution. At nasusunod ang gagawin natin ay i-charge na natin siya ng 10 minutes. Pero bago natin siyang i-charge ay kailangan mo natin tanggalin tong takip na to. At sigurado kasi once na nag-charge ay kukulo tong ating solution at ito ay magpa-pop up. Kung pag hindi natin nilagay ito ay inalis ito at possibly na lumubo itong ating baterya. Kaya ito muna lahat ay ating tanggalin. Yun, ganon. At yan mga pare ko, hintay lang tayo ng 10 minutes. After 10 minutes is kuha na natin siya ng voltahe. At after 10 minutes ay titignan natin itong charge ng ating baterya. At hopefully tumaas siya ng more than 12 para magamit pa natin itong si Dora the Rat Killer.
At ngayon, the moment of truth, tingnan natin kung effective yung ginawa nating pagpapalit ng battery solution sa kanya. Wow, umabot tayo ng 13 volts. So okay na okay. Pasok na pasok sa ating hinahanap na quality itong baterya natin na more than 12 volts. So ayan, positive. Approve yung ginawa nating pagpapalit ng battery solution sa kanya. So next. At ngayon naman isunod natin tong si Yusan at kuhanan muna natin siya ng initial reading kung ilan. Yan, 10.15 yung kanyang initial reading. At ngayon ito ay ating i-charge. Kabit natin itong negative at positive ng ating charger. At hindi ko natatanggalin itong mga covers dahil meron naman siyang vent dito sa gilid. Kaya ang gagawin lang natin ay wait for 10 minutes. At makalipas ang 10 minutes, kuha na natin siya ngayon ng reading kung ilang voltahe ang ating na-charge sa kanya. Nyek, yun pa rin, 10.24. So talagang hindi siya nagkarga. At ngayon naman is palampasin natin, mag-charge pa natin siya ng 1 hour. After 1 hour, 2 hours, at ngayon pangatlong oras ko na itong sinacharge itong ating baterya. At talaga naman ito ay mainit na. At tingnan natin yung kanyang voltahe kung ganun pa rin. Ay nako, 10.20. After 3 hours na pag-charge sa mataas na amperahe ng aking charger, almost 30 amps kung tutusin nga, halos 10 minutes lang to or 20 to 30 minutes fully charged na dapat to. Kung ito ay matinong baterya, I therefore conclude na hindi siya nag-charge, siya ay sira na. So yan mga pare ko at ang pagkakaiba ng dalawa, kaya nga sinasabi ko at yung pag-charge o pag-restore ng baterya ay suntok sa buwan, hindi natin malaman kung saan siya o sino yung okay sa ganong procedure. Kaya ngayon ang recommended pag ganito yung problema ay for replacement na at mamili ka na ng bago, dahil ang problema nitong possible na problema itong baterya nito ay major problem. So ayan mga pare ko, at ganun lang po ang inyong gagawin once na hindi na nag-charge